ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood ninyo ngayon ay pasasalamat sa Apalit Pampanga Convention Center. Halina at atin ang panoorin. Apo. Sa Biblia, ang gusto kong maiwan sa mga kapatid, may mga espiritu sa Biblia, di ba? Opo. Ang isang espiritu sa Biblia, tinatawag na si Beelzebub. Opo. Ang Diyos ng Ekron. Opo. Kasagot ka. Opo. Kalawang Hari 11:2. Ngunit kinuha ni Hosaba na anak na babae ng Uno, dos. At si Ocozias ay nahulog sa Silahiya sa kanyang silid sa itaas na nasa Samaria at nagkasakit. At siya'y nagsugo ng mga sugo at nagsabi sa kanila, kayo ay magsiyaon, usisain ninyo kay Baal-Zebub na Diyos sa Ekron kung ako'y gagaling sa sakit na ito. Ayon. Yung Diyos sa Ekron, isang espiritu yon na masamang espiritu, kung tawagin ay Baal-Zebub. No? Apo. Yang Baal-Zebub sa panahon ni Kristo, itinuro niya yan na prinsipe ng mga demonyo. Opo. Basahin natin sa Mateo 12:24. Datapwat nang marinig ito ng mga Pariseo, ay kanilang sinabi, ang tao ito'y hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo. Naniniwala sila na ang mga Pariseo, si Baal-Zebub o si Beelzebub, ay prinsipe ng mga demonyo. Ang pangalan niya, Beelzebub o Baal-Zebub. Merong dalawang inihahandog ang Israel na kambing, yung isa papatayin, yung isa papawalan. At yung papawalan ay para kay Asael, no? Basahin nga natin, Sis Luz. Ilagay po natin yung sitas, si Asael. Ayan, ito pong Levitico 16:10. Ngunit ang kambing na kinahulugan ng kapalaran kay Azazel ay ilalagay na buhay sa harap ng Panginoon upang itubos sa kanya at payaunin kay Azazel sa ilang. At ihaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili
at itutubos sa kanyang sarili at sa kanyang sangbahayan, at papatayin ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. At kukuha siya mula sa dambana na nasa harap ng Panginoon ng isang suuban na puno ng mga baga, at kukuha ng 2 dakot ng masarap na kamangyan na totoong dikdik, at kanyang dadalhin sa loob ng tabing. At pagsasapalaran ni Aaron ang 2 kambing. Ang isang kapalaran ay sa Panginoon at ang isang kapalaran ay kay Azazel. Kaya merong tinutukoy sa Biblia na Azazel. Kung titignan mo sa Grego o sa Hebreo yung salitang Azazel, ang katumbas na kahulugan ng Azazel sa Hebrew Dictionary of Biblical Words, ang Azazel ay pakilagay sa Ito po, Hebrew 5799, Azazel. From Hebrew 5795 and Hebrew 235, goat of departure. The scapegoat. Scapegoat. Doon pala nanggaling yung salitang scapegoat, sis Luz. Opo. Kaya kung gamitin ngayon sa sentido ng tao, yung scapegoat, parang pag-iwas, paglusot. Scapegoat, parang ginagamit na lusot. Parang ang lusot sa kasalanan, para ang kasalanan ay huwag ma-impute sa isang tao. Sa panahong Israel, meron 2 kambing na iaharap. Ang isa, ang kapalaran nun mapupunta sa Panginoon, ang isa mapupunta kay Azazel. Daladalan nung mapupunta kay Azazel, yung kasalanan ng tao na pinutubos, lagay natin yung talata. Tuloy po natin. Says Jesus. Says Gis. Ngunit ang kambing na kinahulugan ng kapalaran ay kay Azazel, ay ilalagay na buhay sa harap ng Panginoon upang itubos sa kanya at payaunin kay Azazel sa ilang. Ayon. Kaya, meron tinatawag na Azazel, na ang material na kahulugan ay yung scapegoat. Pero kung titignan mo yan sa sentido, parang isang goat na ipinaubaya sa dyablo. No? Pinaubaya kay Satanas. No? Yung Azazel, kontraryo nung mapupuntang isang kambing para sa Panginoon. Kaya sinasabi kanina ng kapatid na Daniel, 2 ang bagay No, Sis Luz? Opo. Yung opposite sa Biblia. May Hades, na libingan, at yung libingan na yon, hindi libingang literal o physical na simenteryo, hindi. Yung Hades na binabanggit, isang espiritu yon. Parang yung Beelzebub, isang espiritu yon. Bawat Diyos na hindi totoong Diyos, o bawat espiritu na kinikilala ng tao, bukod sa Diyos na totoo, ay isang existing spirit yon. Isang espiritong umiiral yon, kapatid na Luz. No? Opo. Ang isa ramang sa mga espiritu na yan ay ang tinatawag na kamatayan. Opo. Kamatayan na hindi yung kamatayan sa laman. Opo. Hindi yon. Yan yung nakasakay sa kabayong maputla. Ulitin mo nga yung 6:8 ng Apokalipsis. At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At No, may person yan
may representation ng person, yung tinatawag na kamatayan. Isang person na nakasakay sa kabayong maputla na nakita ni Juan sa kanyang vision, sa kanyang pangitain. Isang kabayong maputla ang nakasakay may pangalang kamatayan. Kaya may pangalan, may kalagayan kasi yun eh. Existing yon. Isang espiritu yon na ang pangalan kamatayan. Yang kamatayan na yan ang umaaktong pastor sa mga taong nasa labas ng katotohanan. Ulitin mo yung 49:14. Sila'y nangatakda sa libingan na parang kawan. Kamatayan ay magiging pastor sa kanila. Ayun, yung kamatayan ang magiging pastor nung mga taong natakda sa libingan o sa Hades. Originally sa Hebrew, Sheol. Kaya sa ibang salin ng Biblia, ang tinatawag, ang nakalagay dyan, Sheol. Yung Biblia nung 1905, pakibasa mo. Sila'y nangatakda sa Siol na parang kawan. Kamatayan ay magiging pastor sa kanila. Yung Sheol, yun yung katumbas nung libingan sa salitang Ebreo. Nang isalin yan sa salitang Grego, yan naman ang katumbas nung Hades. Hades o libingan, Sheol o libingan, pero hindi libingang literal, kundi libingang espiritual, kung saan nagsasama-sama yung mga taong tinatawag na kapisanan ng mga patay. Nakatakdayang mga yan sa libingan o sa Sheol o sa Hades. Tandaan niyo mga kapatid, isa lang ang kahulugan ng tatlong yon. Sheol, Hades, at libingan. Libingan sa Tagalog, sa Hebrew ay Sheol, at sa Greek ay Hades. Yung Hades, kapatid na Luz, yun ang libingan na pinagtatakdaan sa mga taong ang pumapastor ay kamatayan. Sila'y natakda sa libingan o sa Sheol na parang kawan, kamatayan ay magiging pastor sa kanila. Yung kamatayan na yun na pastor, nung mga nakatakda doon sa libingan o sa Sheol o sa Hades, yung kamatayan na yun na pastor nila, yun yung nakasakay sa kabayong maputi. Paputla. Ang tawag ay kamatayan. Isang spirit being yan, Sis Luz. Opo. Yang kamatayan na yan, isang espiritu yan, na ang naghahari sa kanya, ang nagmamando sa kanya, si Satanas. Yun yung sinasabi ni Pablo, doon sa 2:14 ng Ebreo. Gusto ko ulitin mo ulit, Sis Luz. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid ay ang dyablo. Sino naghahari sa kamatayan, Sis Luz? Ang dyablo po. Ayon. Yung kamatayan, yun yung pastor nung mga nakatakda sa libingan. Tama? Tama po. Yung kamatayan na yun yung espiritu na nakasakay sa kabayong maputla. Tama, Sis Luz? Tama po. Yung kamatayan na yun din yung espiritu na pinaghaharian ni Satanas. Tama po. Yun ang pastor ng mga taong nasa labas ng daan ng karunungan. Amen. Ngayon, para maintindihan ng kapatiran ng punto, Sis Luzano, si Kristo pastor. Opo. Ang naghahari si Kristo, ang Diyos
ang naghahari kay Kristo, ang Diyos Ama. Tama? Tama po. Si Kristo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Ama bilang pastor. Amen. Yung kamatayan naman na pastor, nung mga taong tinatawag na kapisanan ng mga patay, na nakatakda sa libingan o sa Hades o sa Seol, ang kanilang pastor, tinatawag namang kamatayan, na yung kamatayan na yon pinaghaharian naman o nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. Tama po. Maliwanag ba sa iyo yun, Brad Danny? Awa po ng Panginoon Diyos, maliwanag po. Na yun pong kamatayan, ano pala yun? Yun ang tumatayong pastor ng mga taong nasa labas ng katotohanan, na yung kamatayan na yon bilang nagpapasdor dun sa mga taong mapapahamak at yung mga, ang sabi nga po ng kapatid na Daniel kanina dun sa talaga palang kahulugan ng salita, ay yung nasa labas ng karunungan, ligaw sila doon sa karunungan, pinapastol sila nung kamatayan, na yun namang kamatayan, ang Diyos naman nun, o ang naghahari naman dun, si Satanas. Kaya po, yun naman ang, yun ang magiging kampo, yung mga taong patay, nagpapahinga sa kapisanan ng patay. Sa kabilang banda, ang Panginoon naman po ay pastor din ng mga tao namang nasa daan ng katotohanan at ng kaunawaan. Ang naghahari naman sa Panginoon, yung Diyos Ama. Awa po ng Panginoon, maliwanag po sa amin yon. Kung maliwanag yan sa atin, ang ibig sabihin, Sis Luzano, sa Biblia ay lahat ng tao sa labas ng daan ng karunungan. Kasi ang tawag dun sa pagkakatranslate, daan ng kaunawaan eh. Pero kung ako magta-translate nun, daan ng karunungan yun kasi meron talata na ang sinasabi, daan ng karunungan, yung 4:11, no? Ng awit. Ulitin mo nga, ay ng kawikaan, Sis Luz. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan. Aking Yun ang itinuturo ng Diyos, yung daan ng karunungan para dadaanan ng kanyang mga lingkod. Ngayon yung taong naliligaw sa labas ng daan ng karunungan o ng kaunawaan, mananatili yon sa kapisanan ng mga patay. Lahat pala ng tao nasa labas ng daan ng karunungan, napipigil, nananatili sa kapisanan ng mga patay. Nasa daan din sila, kaya lang nalihis sila sa talagang daan ng karunungan at ng kaunawaan. Nasa daan din sila, kaya lang daan ng pagkakaligaw, daan ng pagkakalisya, no? Ngayon, ang punto diyan, kapatid na Luzano, lahat ng tao, dalawa lang ang kinaroroonan sa mundo. Daan ng karunungan o ng kaunawaan, at yung iba na nasa labas ng daan ng karunungan o ng kaunawaan, nagpapahingalay kasama, nananatili doon sa kapisanan ng mga patay na nasa daan naman ng pagkakaligaw. Kaya sa mundo, dalawa ang klase ng tao. Nasa daan ng karunungan at nasa ligaw na daan na ang mga nandoon tinatawag na kapisanan ng mga patay. Ayon. Amen. Kung itatranslate natin yan sa New Testament, yung salitang kapisanan ng mga patay, ang ginagamit na salita ron ay, lagay natin, yung kapisanan ng mga patay, yung salitang kapisanan ay congregation yun eh. No? Kauhal. Kauhaw. Yang kauhaw na yan ang itinranslate sa Greek na iglesia.
kongregasyon ng mga patay o iglesia ng mga patay. Lahat ng iglesia nasa labas ng daan ng karunungan, ibinibilang na iglesia ng mga patay. Ang pastor ay ang kamatayan. Ang destino ay ang Hades o ang libingan. Kaya alam mo, may unity yan Sis Luz. Paano pong may unity, Brad Eli? Lahat ng iglesia, labas ng daan ng karunungan, nagkakaisa yan. Paano pong nagkakaisa sila? Kasi isa lang ang pastor nila, si kamatayan. Kaya nagkakaisa sila sa ipokrasiya. Nagkakaisa sila na nag-aanyong banal pero sa loob, lobong maninila. Nagkakaisa sila sa pagpapakunwari. Nagkakaisa sila sa pagtuturo ng aral na wala sa Biblia. Nagkakaisa sila sa pagpapayaman sa relihiyon. Pero silang common denominator. Lahat ng iglesyang tinatawag sa Biblia kapisanan ng mga patay. Nakadestino sa libingan o sa Hades. Kaya pagdating ng paghuhukom, kapatid na Luzano, magtataka ka sa libro ng Apokalipsis kung hindi mo maintindihan. Bago ibulid ang dyablo sa dagat-dagatang apoy, basahin natin yung 20, versikulo 10 ng Apokalipsis. At ang dyablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan. Nauna na pala yung hayop at bulaang propeta na ibinulid sa dagat-dagatang apoy. No? Opo. Napansin mo yung kapatid na Dani? Opo, kapatid na Eli. Na yun pong, sabi po dun sa talata, at ang diablo na dumaya sa kanila ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. So, nauna yung hayop at yung bulaang propeta. Then, saka po yung diablo. Kung ngayon ang basa, Sis Luz. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakalukluk doon, na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas, at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. May napansin ka sa binasa natin, Brad Danny? Opo. Yun pong, parang intindi ko po, naibulid na yung diablo, yung una, yung hayop at yung bulaang propeta, then isinunod yung diablo. Pagkatapos po, sakalang ibubulid, yung kamatayan, saka yung Hades. Mahuhuli po yung
kamatayan na nagpapastor. Ganun po kapatid ni Eli dun sa dagat-dagat. Tinan mo ha. Babasahin ko uli ang Kapitulo 20 at ang versikulo 10. Ang diablo na dumaya sa kanila, ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon, na sa harapan niya ay tumakas ang langit at ang lupa, at walang kasumpong ang kalalagyan nila. Nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit, nakakatayo sa harapan ng luklukan, nangabuksan ng mga aklat, nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa nasusulat sa aklat, sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. At mag-isip ka, Sis Luz. Brad Danny, Brad Roland, mag-isip kayo, no? Mga KNP, mga kapatid, mag-isip kayo. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Binigay ng kamatayan at ang Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. Kasi nga, nung mahayag yung luklukang maputi, no? Pagkahayag ng luklukang maputi, yung langit at saka ang lupa tatakas. Pero bago tumakas ang langit at ang lupa, ibibigay muna ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Kasi kung nakatakas na nawala na yung dagat, andun yung mga patay, hindi pa niya na ibibigay, hindi masasama sa paghatol yung mga patay. Kaya ang ibig sabihin ni Juan, sa kanyang nakitang vision, bago pa hatulan yung mga patay, ibibigay muna ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Nakasunod ka, Brad Danny? Opo, kapatid ni Eli. Ito pong nasa ibibigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at sila'y hahatulan bawat tao sa kani-kanyang gawa. Di ba? Bagong hatol, ibibigay muna yung patay nung dagat. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Pagka naibigay, saka hahatulan. Tama? Opo. Yun yung nasa 11. Sa 11. 12 sa 12. Nakita ko mga patay, malalaki, maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan. Nabuksan ng aklat, nabuksan ng ibang aklat, hinatulan. Bago hatulan, ibibigay muna ng dagat yung mga patay na nasa kanya, di ba? Opo. Opo. Tapos, saka mawawala ngayon yung dagat, saka yung lupa, saka yung langit. Opo. Opo. Nakasunod ka, kapatid na Danny. Opo, kapatid ni Eli. Na bago mawawala. Ganito. Ibibigay ng dagat ang patay, nasa kanya. Ibibigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At hahatulan ngayon ang bawat tao sa kanyang gawa. Pero bago hatulan, ibibigay muna ng dagat, ibibigay ng kamatayan, ibibigay ng Hades. Tama? Tama po. Tapos mawawala na yung langit at lupa kasi naibigay na nung lupa yung mga patay na nasa kanya. Tama? Tama po. Ngayon, sa 14, at ang kamatayan, yung kamatayan na nagbigay ng patay na nasa kanya, at yung Hades na nagbigay ng patay na nasa kanya, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Hindi pala yan yung
libingan na literal? Opo, Brad Eli. Hindi libingan na Hades literal. na yan, yung Hades na yan, hindi libingang literal. No? At yung kamatayan na yan, hindi kamatayang literal. Person yan, espiritu yan. Na pagkatapos nilang ibigay yung mga patay na nasa kanila, ahatulan yung mga patay na yon. Sila naman, yung kamatayan at Hades, ibubulid naman sa dagat-dagatang apoy. Hindi na sila hahatulan. Tama po. Nakasunod ka, kapatid na Dani. Opo, kapatid na Eli. Nakasunod ka, sigurado ka. Awa po ng Diyos, opo. Yung kamatayan at yung Hades na yan, sino ba yan? Basahin natin uli ang Apokalipsis 6, versikulo 8. At tumingin ako, at narito, ang isang kabayong maputla, at ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. Kaya kamatayan at Hades yan eh. Yung nakasakay sa kabayong maputi, ang pangalan kamatayan. Yung Hades o yung libingan, sumusunod dun sa nakasakay sa kabayong maputi na ang pangalan ay kamatayan. Kaya kamatayan at Hades ang tawag dyan eh. Naintindihan mo? Kamatayan at libingan. Na bago mawala ang langit at lupa, ibibigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ibibigay naman ng Hades at ng kamatayan ang mga patay na nasa kanila. E di hahatulan na ngayon yung mga patay. Pagkatapos nilang maibigay nung kamatayan at Hades, yung mga patay na nasa kanila, yung kamatayan at Hades din, ibubulid din sa dagat-dagatang apoy. Paparusahan din yung kamatayan at Hades na yon. Opo. Kasi yung dagat-dagatang apoy, ano yun, parusahan yun eh. Tama ba, Dani? Opo, tama po. Ang ibig lang sabihin, itong kamatayan at Hades, person ito, person na espiritu. Itong kamatayan at Hades na ito, ang kumulong sa mga taong patay na miyembro ng kapisanan ng mga patay. Yang kamatayan at Hades na yan ang kumulong. Kaya pagdating ng paghukom, ibibigay nung kamatayan at nung Hades ang mga patay na nasa kanila. Namatay yung mga tao na yon sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. I-release nila yung sa paghuhukom. Mga espiritu ito eh, kamatayan at Hades, dalawang person na spirit. Opo. Para magkaroon ka ng ideya, kapatid na Dani, bakit mauuna yung diablo, mauuna yung bulaang propeta, bago ibubulid ngayon itong kamatayan at Hades, basahin mo yung 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatigbagay sa Ama, pagka lilipulin na niya ang lahat ng paghahari, at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari, hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Pansin ka, Brad Dani? Opo, kaya pala ganon. Ano? Yun pong paghahari ng Panginoon. Pag po pala lahat ng paghahari, nalipol na niya.
lahat ng kapamahalaan sa lupa, nailagay na po ng Panginoon sa ilalim ng talampakan niya lahat ng kanyang mga kaaway. Ang huling... Sa dagat-dagatang apoy. Opo. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Kasi nga, yung palang Diablo nando na. Ganun po, kapatid. Sakay ka, kapatid na Roland. Opo, awa ng Diyos, kapatid na Eli, na kaya po pala sa senaryo na nakita ni Juan Apokaliptiko, na bago ibulid yung kamatayan, ay nandun na po sa dagat-dagatang apoy yung propeta, mula ang propeta, yung hayop, pati po yung Diablo, kasi sa sinabi po ni Pablo dito ngayon na ang huli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. So, yun na po yung huli, kapatid na Eli. Kaya kailangan talaga mauna yung Diablo sa dagat-dagatang apoy, mauna yung bula ang propeta, mauna yung hayop, bago yung kamatayan, kapatid na Eli. At yung kamatayan na yan, nakahuli-hulihang kaaway, nalilipulin ay kamatayan, kamatayang hindi literal na kamatayan yan. Opo. Bakit? Bakit po, kapatid na Eli? Kasi kaawa yan eh. Yung literal na kamatayan, hindi naman kaawa yun eh. Ginagamit nga ng Diyos yun para pagpahingahin yung kanyang mga lingkod eh. Tama? Tama po, kapatid na Eli. Apokalipsis 14, 12, 13. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabing, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y magpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Palang kamatayan na pisikal, yung kamatayang pagpapahinga, mapalad pala yung mamamatay na sa Panginoon. May kamatayang sa Panginoon, Sis Luz? Opo. Kaya sabi ni Pablo, kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man tayo, tayo sa Panginoon. Ang liwanag, ano? May kamatayan, hindi kaaway. Opo. May kamatayan, hindi kaaway, kundi gamit ng Diyos. Kasangkapan ng Diyos para pagpahingahin ang kanyang mga lingkod na pagod. Luz. Tama po. Pero may tinatawag sa Bibliang kamatayan na kaaway. Na yun ang sabi ni Pablo, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Aling kamatayan yun? Yung kamatayan na sinusundan ng Hades. Amen. Yung Hades, isang espiritu yon na kumukup-kup sa lahat ng taong nasa labas ng daan ng kaunawaan o sa kapisanan ng mga patay. At ang sinusundan ng Hades na yon, na siyang kinaroroonan ng mga kapisanan ng mga patay, sumusunod yun dun sa kamatayan na nakasakay sa kabayong maputla. Na yun nga yung kamatayang kaaway ni Kristo. Yun yung espiritu na pinaghaharian ni Satanas. Yun ang pumapastor sa mga taong nakatakda sa Hades o sa libingan. Yung kamatayan na yun. Isang espiritu na ang tawag ng Biblia ay kamatayan. At yun namang Hades
ay isang espiritu rin na ang tawag ng Biblia ay Hades. Yung Hades na yon, laging nakasunod yon dun sa kamatayan na espiritu. Na yung kamatayan na yon na ang pastor ng mga tinatawag na kapisanan ng mga patay. Yung kamatayan na yon nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas o ng Diablo. Kung paano si Kristo na pastor ng mga tao ng Diyos, nasa ilalim ng Diyos Ama, sa kapangyarihan ng Ama, yun namang kamatayan na pastor ng mga iglesia ng mga patay o ng kapisanan ng mga patay, yung kamatayan na yun nasa ilalim naman ng Diablo na kumukontrol sa kanya. Kaya pag naibulid na sa dagat-dagatang apoy, lahat ng ibubulid, ang kahuli-hulihang lilipulin na kaaway ay ang kamatayan. Amen. Naliwanag sa'yo, kapatid na Dani? Maliwanag po, awa ng Diyos po, na akala ko po, ang pinakapinali, yung kumbaga, yung pinakawalang hiya, yun ang ihuhuli, hindi po pala. Mauna yung pinakapromotor ng kasamaan. Pero may mauna pa rin sa kanya, yung bulaang propeta, saka po yung, sakalang ihuhulog, ibubulid yung Diablo, pero mahuhuli itong kamatayan na ito. Ang kasabay po nitong kamatayan na ito, yun din kasama niya palagi, yung Hades. Na espiritu po pala ito na hindi kagaya ng kamatayan na literal o physical, dahil yung kamatayan po, kasangkapan ng Diyos yun para pagpahingayin ang mga lingkod sa paggawa. Pero ito naman ay pastor pala po ito. Kaya pala po, kapatid na Eli, sa araw ng paghatol, ito ang mga maglilitaw ng mga mapapahamak para humarap sa paghatol. Mga kinulong nitong kamatayang ito po, yung mga taong nasa labas ng iglesia ng Diyos na totoo. Yun po pala ang pangyayaring nakapaloob. Kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. But Eli, may isang tanong lang po ako doon. Di po ba yung ibinigay ng kamatayan ang mga patay na nasa kanya, ibinigay ng Hades ang mga patay na nasa kanya, bago sila ibulid? Doon ba sa mga patay na ibinigay po nila, wala na pong pag-asa doon na may maliligtas po doon? Bago kasi nila ibigay yung mga patay na nasa kanila, nung kamatayan at nung Hades, nabuhay ng mag-uli yung mga ibang patay Opo. Di ba sa 20, versikulo 6? Opo. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sa 5. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Unang pagkabuhay na mag-uli, merong huli. Yung huli, magaganap pagkaraan ng 1,000 taon. Tama? Tama po. Sa 7 ngayon, At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan at lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. At nangagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. At ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman.
Oh, nakita mo yung senaryo, kapatid na Danny? Opo, kapatid ni Eli. Raan ng 1,000 taon, bubuhayin naman yung ibang patay. Tama? Tama po. Apo. Pagkatapos na mabuhay yung mga patay na yon, ang gagawin ng Diablo, lalabas siya sa libing, sa kanyang kulungan para dumaya siya sa mga bansa, sa Gog at sa Magog, para tipunin sa pagbabaka. Pero pagka babaka na sila, papanik na sila sa kampamento ng mga banal, bababa yung apoy mula sa langit, sila'y masusupok. Masasadlak sila ngayon sa dagat-dagatang apoy. Tapos, yung Diablo na dumaya sa kanila, ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bula ang propeta. Bakit? Ba't nauna yung hayop at bula ang propeta? Kasi yung hayop at bula ang propeta, kasama dun sa mga bansa ng dinaya ng Diablo pagkalabas niya sa bilangguan ng 1,000 taon. Pagkalabas niya, magdadaya siya. Eh di ba kasama yung mga bulaang propeta at saka yung hayop doon sa mga nadaya niya? Eh bababa apoy sa langit, susupukin sila, dadalhin na sila sa dagat-dagatang apoy. Nauna na sila ngayon. Nakita mo ba't sila nauna, Brad Danny? Bakit nga po? O sabi ko na nga ba, hindi naiintindihan pa eh. Lalabas ang Diablo after 1,000 years. Opo. Dadaya. Dadaya sa mga bansa, sa Gog at sa Magog. Titipunin niya lahat ng kaaway ng Diyos. Kasama na rin yung bula ang propeta at saka yung hayop, di ba? Opo. Para sa pagbabaka. Babaka sila ngayon, papanik sila doon sa kalaparan ng kampamento ng mga banal. No? Bababa ang apoy sa langit, susubukin sila, mabubulid sila ngayon sa dagat-dagatang apoy. E di ando na sila, kasama na yung bula ang propeta. Opo. Ngayon, yung Diablong dumaya sa kanila, ibubulid ngayon sa dagat-dagatang apoy na kinaroroonan nung bula ang propeta at ng hayop na una nang nabulid. Dahil nga, yung nadaya niya, yun ang babaka doon sa kampamento ng mga banal ibubulid na sa dagat-dagatang apoy dahil uulan ng apoy mula sa langit. Tama ba? Tama po. Nakasunod ka, Sis Luz? Opo, Brad Eli, kaya mauuna sila kasi sila unang ibubulid dahil sila yung lulusob, yung mga dinaya ng Diablo, sila yung lulusob doon sa kampamento. Ngayon, papaulanan sila ng apoy mula sa langit, kaya sila mabubulid na silang una. Yung Diablo, hindi pa. Kumbaga, nauna yung mga kampo niya. Saka pa lang sa susunod. Ganun po. Kaya nauna Pagkatapos yun. na sila'y maibuli doon, ang Diablong dumaya sa kanila, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Sino ba yung dinaya? Hindi ba nung paglabas niya, dinaya niya yung mga natitirang tao na kaaway ng Diyos, dinaya niya sa Gog at sa Magog para tipunin sila sa pagbabaka. Nung dumating ngayon yung pagbabaka, dumating yung apoy mula sa langit, sinupok na sila, nabulid na sila sa dagat-dagatang apoy. No? Opo. Ngayon, yung Diablo ngayon na dumaya sa kanila, sino ba yung dinaya? Hindi ba yung mga bansa sa Gog at sa Magog na pinagtitipon niya para makipaglaban sa Diyos? Di ba kasama rin yung bula ang propeta at saka yung hayop? O di nauna na sila. Tapos yung Diablong dumaya sa kanila, ibubulid na ngayon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. Na kinaroroonan din naman ng bula ang propeta at saka ng hayop. Bakit nandun na? Kasi nga nauna ng Opo. Nasupok na, binulid na sa dagat-dagatang apoy Tama? Tama po. Tapos ngayon, ang susunod, nakita ko ngayon yung malaking luklukang maputi, sabi ni Juan, na sa harapan ng luklukan na yun, tumakas ang langit at lupa. Nakita ko yung mga patay, hinatulan. Ngayon, siningit niya ngayon sa bandang 13,
binigay ng dagat ang patay na nasa kanya. Bago mawala yung langit at lupa, dapat maintindihan natin, ibibigay ng dagat yung mga patay na nasa kanya. Alam naman natin, talaga napakaraming namamatay sa dagat eh. Opo. Tama ba? Tama po. Sa panahon ng digma, sa panahon ng peacetime, maraming namamatay sa dagat. Yung mga nag-voyager, yung mga kung ano-anong mga cargo ship, nagkakahulog sa dagat, namamatay. Kaya maraming patay sa dagat. Ibibigay muna ng dagat yung patay na nasa kanya, tapos haharap sa luklukan. Ibibigay din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Harap sa luklukan, hahatulan ngayon sila. Bawat isa ayon sa kani-kanilang mga gawa. Ayon, at ang kahuli-hulihan ngayong kaaway, nalilipulin o ibubulid sa dagat-dagatang apoy ay ang kamatayan. Nakita mo yung consequence, ano? Kaya pala kahuli-hulihan yung kamatayan na ibubulid sa dagat-dagatang apoy o lilipulin. Kasi kailangan munang mailabas yung mga patay na nasa kanila para hatulan. No? Opo. Kailangan mailabas. Kasi kung uunahin naman yung kamatayan at ang Hades, pati yung mga patay sa kanya, mabubulid na sa dagat-dagatang apoy, hindi pa nahahatulan. Ibibigay muna nila yung mga patay na nasa kanila, kamatayan at Hades, hahatulan. Pag nahatulan na, ang kamatayan ngayon, ang kahuli-hulihang lilipulin. Nakasakay ka, kapatid na Dani. Amen po, kapatid na Eli. Ganun po ang... may tanong lang po ako. Lumilitaw po ba na itong mga nakumbinsi ng demonyo, ito automatic, hindi na ito hahatulan kasi nandun na sila sa nandun na agad sila sa dagat-dagatang apoy. Ito pong hawak nitong Hades. Kung hindi ko nag-iisip ka, pagkaraan ng 1,000 taon, hindi ka pa naniniwala kay Kristo, wala ka ng pag-asa nun. Amen po. Di ba kaya nga may 1,000 taon para maghari si Kristo? Yung hindi niya ayaw pasakop sa kanya, pagkalabas ng Diablo, pagkaraan sa 1,000 taon paghari ni Kristo, lalabas ng Diablo, yun yung mga ayaw maniwala, yun yung mga madadaya niya. Naintindihan mo? Opo, awa ng Diyos po. Maliwanag po. Kung naintindihan mo, paliwanag mo sa akin. Ibig sabihin po, yun talagang yun, mga pasaway yun. Kaya mauna na yun. Ito po... Yun ang tama. Sabi mo nga, mga pasaway na yun. Biro mo na may 1,000 taon na hindi pa naniwala Opo. Ano ka ba nun? Pasaway ka na. Kaya ikaw ngayon, ang very pro na dayain ng Diablo. Kasabay Bibigyan ka ng lakas ng loob ng Diablo para desperately lumaban pa rin sa Diyos. Yun ang laban ng desperation Wala nang pag-asa yung mga yun na hindi pa napasakop kay Kristo sa loob ng 1,000 taon. Wala nang pag-asa yun. Yun ang lalaban ngayon sa Diyos at sa kanyang bayan. Pag lumaban sila, pag panik nila sa kalaparan ng lupa, bababa ang apoy sa langit at sila'y susupukin sa dagat-dagatang apoy. Tama? Tama po. Pag nandun na sila, yung Diablong dumaya sa kanila, tinipon sila sa Armageddon, isusunod na ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yung nauna yung dinaya, tapos susunod yung Diablo. Tapos, pagkatapos na maibulid yung Diablo, ibibigay naman ng Hades at ng kamatayan yung mga patay na nasa kanila. Pag naibigay na nila, hahatulan doon sa harapan ng lukluk, ng hukuman, sila naman yung kamatayan at Hades, ang ibubulid naman ngayon sa dagat-dagatang apoy. So, ang order ng sequence of events, mahuhuli yung kamatayan. Meron tayong pruweba nun. Ang authority na nagsabi si Pablo, ang kahuli-hulihang kaaway na kalilipulin ay ang kamatayan. Bakit? Kaaway din naman si Satanas pero hindi siya ang huli. Ang huling kahuli-hulihang kaaway na lilipulin
yung kamatayan na pinagharian ni Satanas. Nakasakay ka ba, Sis Luz? Opo, Brad Eli, yun ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin. Kasi meron pa siyang ilalabas na mga patay bago siya ibulid doon sa dagat-dagatang apoy. Ang nauna, yung mga desperado na nakumbinsi ni Satanas para lumaban sa Diyos, mga buhay na hindi naniwala sa paghahari ni Kristo doon sa loob ng 1,000 taon, na tinipon ng demonyo para lumaban sa kahuli-hulihan. Ang akala nila mananalo pa sila, yun nga po sabi nyo, desperado na yun. Yun ngayon, ang uulanan ng apoy mula sa langit, mabubulid silang una doon sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos nun, yung dumaya naman sa kanila na dyablo, yun naman ang ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Pagkatapos, ito namang huli, ito namang kamatayan, pagkatapos niyang mailabas yung mga patay na nasa kanya, at yung Hades, yung mga patay na nasa kanya, saka sila ang kahuli-hulihang ibubulid. Kasi, sabi nga po ni San Pablo, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Yun po yung kamatayan na may person na nakasakay dun sa kabayong maputla, nakaaway din po. Sabi sa Biblia, yun ang huli na ibubulid dun sa... Pinaharian ng dyablo. Opo, pinaghaharian ng dyablo. Yun ang huling ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Yun po, Brad Eli. Doon po, yung tanong ko nga po, doon sa mga patay na inilabas nila, doon po, Brad Eli, haharap yun sa hukuman. May mga maliligtas po ba doon? Diyos na magpapasya ron. No? Opo, kasi huhukuman pa sila. Yun po yung mga... Kasi hahatulan sila ayon sa kanilang gawain. Hindi ba sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo. Kung gumagawa naman ng bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili, na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Kaya pag hinatulan sila sa gawa, bahala na ang Diyos na may maliligtas sa kanila kung meron, kung wala. Hindi natin sakop yun eh. Pero ako naniniwala na, halimbawa, yung mga patay sa Sodom at Gomora, yung mga patay sa panahon ni Noe, yung mga patay na yon, nasa ilalim ng pagkakandili ng kamatayan at Hades yun eh. Kasi mga taong mga masasama yun eh. Pero sa kanila, may pag-asang may maligtas sa Sodom at Gomora at saka sa panahon ni Noe. Pag-asa. Kasi hindi naman sila nakapakinig ng aral. Umapatak sila doon sa mga hintil na walang kautusan sa katutubo. Pero kung masumpungan sa paghukom na gumagawa naman sila ng bagay ng kautusan, ahatulan sila ayon sa kanilang gawa. Naintindihan mo? Amen. Opo. Dito din po papasok sa tiyempo na to, Brad Eli, yung nasa Mateo, yung hali kayo mga pinagpala ng aking ama. Doon din po sa tiyempo na yun. Titipunin ng lahat ng bansa sa harap ng hukuman eh. Paghihiwalayin yung mga tupa at saka yung kambing. Yun na rin yung last judgment eh. Opo. Diba? Opo. Yun na rin yung luklukang maputi na sinasabi sa Apokalipsis. Last judgment na yun eh. Yun yung sinasabi sa Mateo na iwala yung kambing sa tupa. Opo. Salamat sa May duda ka pa, kapatid na Roland? Wala po, kapatid na Eli. Ang nasa sa isip ko po, yung sama-sama niyo pong itinuro at ng kapatid na Daniel, dito po sa senaryo, kapatid na Eli, lumalabas po sa Apokalipsis. Yung mga talata, yun po, pakilagay sa Mateo, sa Apokalipsis, 20 Gs, ayan po, kapatid na Eli, mula nung doon sa pagkaraan ng 1,000 taon, ganun po. Ngayon,
dito po sa 20 G's kapatid na Eli hanggang 14, lumalabas, yan po yung sunod-sunod na sitas. Pero yung senaryo, yung chronological na pagkakasunod-sunod po na pangyayari, para po mangyari yung tumakas ang dagat at ang lupa, ang langit, ay kailangan po talagang maibigay muna nung Hades, yung mga patay. Correct ka dyan, correct ka dyan. Correct ka dyan. Kaya, ang pagkakasalaysay ni Juan, kung hindi mo naintindihan yung sequence of event, parang lalabas, bakit na tumakas na yung lupa at saka yung langit doon sa versikulo 10? Samantalang, ibibigay pa lang ng dagat yung patay na nasa kanya sa versikulo 13. Yun ang tinatawag kong coherence. May coherence yung sitas. Hindi mo kasi pwedeng pagsabaying sabihin yung lahat-lahat ng bagay. Bawa, ganito, no? Para magka-ideya ka, kapatid na Roland, ano? Ako nagluto ng sinigang. Sabi niya, sinangkot siya ko. Ang kahuli-hulihan kong inilagay paasim. Yun nga hindi matutunan ng matitigas ang bungo rito eh. Sinabi ko na, ang huli paasim. Kung may gulay kang ilalagay, sitaw, o kaya kangkong, bago mo ihulog yung paasim, palambutin mo muna yung kangkong at sitaw. Kasi pag inuna mo yung paasim, hindi nalalambot yung sa kangkong at sitaw. Titigas na, hindi na malalaman ng matanda. Ang titigas ng ulo ng mga... Kuminsan, masarap talagang Ngayon, masarap ako magluluto. Kaya, ang ibig ko sabihin ganito. Nilagyan ko ng ang sarap ng sinigang. Kasi masarap yung paasim dyan, sabi ko. Masarap yung paasim, tunay na sampalok. Nilalaga, pinipiga-piga, hindi kagaya ng ibang paasim. Talagang genuine. Pero, bago ko inihulog yung paasim, niluto ko muna yung kung at saka yung sitaw, at saka yung okra, at saka yung lahat ng gulay, no? Nauna kong sinabi na ang nagpasarap yung paasim. Pero, bandang huli, naalala ko para maintindihan mo yung pagkakaluto ko. Kaya masarap yon kasi inuna ko muna yung gulay. Kasi pag uunahin ko yung paasim, yung gulay, hindi na masarap kasi matigas na. Parang pickles na, hindi mangunguya ng matanda. Ganun lang yung senaryo dun sa Apokalipsis. Nakita niya yung luklukang maputi, tumakas sa harap ng luklukan yung langit at lupa. Kasi hindi mo makikita yung lahat ng tao sa harap ng luklukan kung hindi mawawala ang langit at lupa. Kasi ang lupa, ang earth, bilog. Pag nandun yung earth, nakakaharang yun dun sa view nung luklukang maputi. Para walang makaharang sa view o sa pagkakita mo sa luklukang maputi ng Diyos, kailangan mawala lahat ng istorbo. Inalis yung langit at ang lupa. No? Tumakas. Ngayon, haatulan yung mga patay. Para ma-reconcile, sinabi ngayon ni Juan pahabol. Ibinigay muna ng dagat ang patay na nasa kanya. No? Ibinigay ng kamatayan at Hades ang mga patay na nasa kanila. Later niya sinabi, kasi kung di niya sasabihin yon, paano yung patay sa dagat nawala na ang langit, nawala na rin ang lupa, hindi na mahahatulan yon. Intindihan mo punto ko, Brad Roland? Hindi siya in perfect sequence. Parang mga pagkukwento na nauna mo nang sinabi na napatay yung bida, pero bago pala napatay yung bida, yung kontrabida, merong ginawa
na paraan para mapatay yung bida. Nahuli lang na ikwento yung ginawa ng kontrabida para mapatay yung bida. Pero hindi ibig sabihin, hindi na bahagi ng istorya yung ginawa ng kontrabida para mapatay yung bida. Nasabi lang na napatay yung bida dahil masyadong ma-intense yung istorya, napatay na ikaw yung bida. Kailangan masabi pa rin yung... Di ba may mga ganong pelikula kung minsan iniiwan yung conclusion sa nanonood. Tapos bibigyan ka ng choice kung anong gusto mo maging ending, no? Ganon. Ang Biblia, hindi naman laging ang magkakasunod na perfect na magkakasunod eh. Meron kasing hindi maiiwasan kang consequence ng pagkukwento na kailangan idiretso mo muna dun sa punto na yon bago mo balikan yung ibang detalye sa kwento. Naintindihan mo ako, Brad Danny? Amen po, kapatid na Eli. Ito pong apokalipsis, kumbaga po, hindi ang salaysay ay blow by blow, kundi meron pong mga, naisip ko po kanina, kapatid na Eli, parang sinadya ng nagsusulat para hindi nga po, para ang makakaunawa lang, yung may espiritu po talaga, dahil pag kami ang magbabasa nito, tuloy-tuloy, hindi nga po maiintindihan, dahil nga, hindi po pala siya chronological, ibig sabihin, hindi yung bawat pangyayari, sinusulat, sunod-sunod. Hindi po pala ganun, kundi merong mga pangyayaring itong nauna, kagaya nitong nasa 20 ng Apokalipsis, nauna na, pero hindi pa. Ganun po, kapatid na Eli. Talagang ang makakaunawa lang po, yung pinagpapaunawaan ng Diyos. Kami po, talagang pag binasa, yun ang intindi po namin. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. At ang bibigyan natin ng reaksyon ay ang nasusulat sa aklat ng Apokalipsis na mga ngabayo. Ang 4 na mga ngabayo ay nagre-representa sa kulay ng kabayo na kanilang sinasakyan. Sila ay mga simbolik at hindi persona o mga espiritu. Yan ay mangyayari sa hinaharap. Mayroong sinasabing 7 tatak na ang makapagbubukas lamang ay ang kordero. Ang kordero ay ang Panginoong Hesukristo. At ang mga ngabayo ay nasa 7 tatak. Ang unang tatak ay ang puting kabayo, ang ikalawang tatak ay ang pulang kabayo, ang ikatlong tatak ay ang itim na kabayo, at ang ika-4 na tatak ay ang kabayong maputla. Hindi sila mga persona o mga espirito, kundi mga simbolo sila na mangyayari sa hinaharap na may kanya-kanyang panahon sa malaking kapighatian. At tungkol naman sa pagkakabulid ng hayop na Antikristo at ng bulaang propeta, naibulid sila pagkatapos ng digmaang Armagedon. Matatalo sila sa pagbabalik ng Panginoong Hesus upang umpisahan ang 1,000 taon at nang maibulid na sa dagat-dagatang apoy na asupre ang hayop at ng bulaang propeta ay ibinilanggo naman si Satanas ng 1,000 taon. Kaya, nang ibulid sa dagat-dagatang apoy na asupre si Satanas, ay 1,000 taon na nasa dagat-dagatang apoy na asupre ang hayop na Antikristo at ang bulaang propeta. Basahin natin ang pruweba sa Biblia. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nangagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalabas sa bibig niyaong nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon
ay nangabusog ng mga laman nila. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking talikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang wag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. At sa talatang Apokalipsis 20:13, ipinakikita lamang kung saan nagsipanggaling ang mga patay na tumutukoy sa Apokalipsis 20:12 na nagsipagharap sa luklukang maputi. Ang mga hinatulan rito ay mga masasamang tao. Ang ihahatol sa kanila ay kung anong grado o bigat na parusa ang ihahatol sa kanilang ginawa nang nabubuhay pa sila. At sa talatang Apokalipsis 20:11, yung salitang "at walang nasumpungang kalalagyan nila" ay hindi tumutukoy sa lupa at ng langit, kundi sa mga patay na nangatatayo sa harapan ng luklukang maputi na nasa talatang Apokalipsis 20:12. Dahil mga patay ang subject at hindi ang langit at ang lupa. At hindi yan batayan na mawawala na ang mundong ito. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.